Nagising ako sa tunog ng cellphone ko. Nilibot ko ang paningin ko at naalalang nandito nga pala ako sa kwarto ni Spade. Shit, anong oras na? Napapalikwas ako nang makitang 3 PM na. Fuck, sabi ko 10 minutes lang. Agad kong sinagot ang phone ko na kanina pa tumutunog. What? I answered habang inaayos ang buhok ko. This is Kevin, Natalia. Do you know someone named Jack Frost? Napatigil ako sa ginagawa ko habang nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. I tried to maintain my composure and answer him. Are you talking about the cartoon character in a movie? I said nervously. There's no way he can know my brother's name. No, someone sent a letter with a name Jack Frost. Napalunok ako sa sinabi niya. No, it can't be. He's dead. Someone is just messing with me. Did you open the letter? What does it say? Kinakabahan na tanong ko. I don't know why I'm so nervous. Is this some kind of a prank? It only says, I miss you, Lil Sis. Nothing more. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nanginginig rin ang mga kamay ko sa kaba. Is he alive? I saw him dead. No, this is just a prank. Pupunta ako dyan, I said and cut the call. Agad kong sinuot ang sapatos ko at tumatakbong lumabas sa kwarto ni Spade. Naabutan ko sila sa sala, ang Black Majesty na nagtatawanan at nag-uusap. Agad sila natahimik nang makita ako at halata ang gulat sa mukha nila na nandun ako pero wala akong pake. Tuloy-tuloy lamang ako sa pagtakbo ng may humawak sa kamay ko. After you slept in my room, you're just gonna run away like that, Spade said while still holding my arms. I have no time for his sentiments. Not now, please. I answered at agad na inalis ang kamay niyang nakahawak sa akin. He looked shocked seeing me panicking. I ran as fast as I can para makarating lang sa parking lot. Bubuksan ko na sana ang pintuan ng kotse ko nang may humawak na naman sa kamay ko. Hinihingal siya at halatang tumakbo rin siya. Ano ba yun, Spade? Inis na sigaw ko sa kanya. You can't drive if you're like that. I'll drive. Saglit akong tumahimik at tumango sa kanya. Umikot ako papunta sa passenger seat at pumasok sa loob. Sinabi ko kay Spade na dalhin ako sa headquarters at mabilis naman niyang pinatakbo ang kotse. Hindi ako mapakali sa buong biyahe. Is he alive? I don't know what to feel. I'm happy he's alive, but I'm sad that he's bearing the same pain that I've been enduring for years. If this is some kind of a prank, I swear, I'll gonna kill them. Dumating kami sa headquarters at agad akong tumakbo papasok. Naabutan ko si Kevin na nakaharap sa laptop niya. Agad naman siyang tumayo at yumuko dahil nasa likodan ko si Spade. Where's the letter? I asked at agad naman niya iyong binigay. Nanginginig ang mga kamay ko na inabot ang isang card at binuksan iyon. I miss you, Lil Sis. Jack Frost. Mas nagulat ako nang makita ang signature niya nung bata pa kami. It's a heart with wings. Tanging kami lang ang nakakaalam nito. I don't want to cry. I don't want them to see me crying again. I just bite my lips to stop myself from crying. He's alive. Masaya na ako dun. He'll come to me if he's really alive. Maybe he has reasons kaya't hanggang ngayon ay hindi pa siya nagpapakita. I understand that. I really hope he is alive. Tumango na lang ako kay Kevin at tumalikod na. I can still feel Spade following me hanggang sa makarating kami sa parking lot. Kanina ka pa nakasunod ah. Crush mo ba ako? I joke and smiled trying to hide the sadness in me. But he didn't even smile. He just remained staring at me. I was shocked when he suddenly hugs me. Suddenly, I just found myself crying really hard. Again, in front of a mafia boss. Samantala, today is Foundation Day. Kung ako lang ang tatanungin, ay hindi na ako pupunta dahil wala namang kakwenta-kwenta to. Pero dahil hindi ako masusunod, sa ayaw at sa gusto ko, ay makiki-cooperate ako sa activities. Nood ka mamaya sa laban namin ng volleyball ah, Celestine said habang naglalakad kami sa loob ng campus. Wala rin naman akong gana manood. Siguro ay pupunta na lang ako sa gym kapag turn ko na para lumaban. I'm busy, I answered and just continued walking. Natalia naman.
Inis na sabi niya habang pinapadyak-padyak pa niya ang kanyang mga paa. Just do your best. Good luck. I said and slightly smiled at her. Lumaki ang mata niya at ngumiti ng malawak. I promise, I will. Masayang sabi niya at sumaludo pa siya. Childish as ever. Yeah, alis na. Malilate ka pa. Sabi ko sa kanya at tumango naman siya. May warm up sila bago sumabak kaya kailangan na niyang umalis. Actually, nasanay na rin ako sa presence niya pero minsan nakakainis pa rin siya dahil sa sobrang daldal niya. 2 days lang gaganapin ang foundation day. Sa first day ay mga activities. Sa second day ang booths and social gathering. Sabay-sabay na ginaganap ang ibang activities dahil isang araw lang ito kaya meron talagang mga activities ang hindi mo mapapanood katulad na lang ng combat fighting at gun shooting na sabay ng slot ng oras gaganapin sa magkaibang location kaya't hindi ko mapapanood si Andre. Sayang, gusto ko pa naman makita kung gaano ka sharpshooter ang ire ng Orion Mafia. Hey, Natalia, right? Napatingin ako sa babae na lumapit sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya at hinintay ang sasabihin niya. Combat fighting will start within 10 minutes. Punta ka na sa gym. Tumango lang ako sa kanya at nagsimula nang magtungo sa gym. Naabutan ko na nakaupo doon sa bench si Drevon at Spade at mga ilan pang lalaki. Ang daming audience na may mga hawak na banner ni Spade at Drevon. Iba talaga pag may itsura. At totoo nga, ako lang ang babaeng kasali dito. Tom, awkward ah. Naglakad ako palapit sa inuupuan ni Spade at Drevon. Tumingin silang dalawa sa akin at tila nagulat sila. What the fuck are you doing here? Tanong ni Spade nang makaupo ako sa tabi nila. Kasali ako dito. I said at kumuha ng tubig na nasa bucket at uminom. Seriously? Ikaw lang babae dito. Rinig kong sigaw ni Drevon. Ang lakas ng tilian dito sa loob kaya't malakas ang boses niya. So? Tanong ko sa kanya. Umiling na lang siya na parang sinasabing, bahala ka sa buhay mo. This is school activity. You can't kill. Rinig ko na bulong ni Spade. Hindi na ako sumagot at dahil alam ko naman ang bagay na iyon. Ladies and gentlemen, welcome to Mayhem High's 25th founding anniversary. Are you ready for our first activity? Paninimula ng MC na ngayon ay nasa ring. For our first activity, the combat fighting. The first match will be between the only lady who joined the competition, Natalia Frost, and Mayhem High's top 1 Taekwondo player, Ezekiel Lee. Ako agad? Wala nang intro-intro. Narinig ko ang palakpakan ng mga audience at lahat sila halos ay sinisigaw ang pangalan ni Ezekiel. Tumayo ako at nakita ko rin ang pagtayo ng isang lalaki. Siguro, siya si Ezekiel. He's wearing a taekwondo uniform. I saw him smirking at me while walking towards the ring. Isihan mo lang, rinig ko pa rin na bulong ni Spade. Kanina pa to bulong ng bulong. May lahi atang bubuyog to. Let's see kung ano ang binatbat ng isang top taekwondo player sa isang mafia reaper. Naglakad na ako papunta sa ring at pumasok dito. Pinapunta kami sa gitna ng MC. Here's the rule. You can't kill each other and weapons are strictly prohibited. The rest is legal. Tumango lang ako ngunit napakunot ang noo ko nang agawin ni Ezekiel ang mic sa MC. Ahem. I just want to let you know na kung masaktan ko man ang babaeng ito, ay pawang trabaho lamang. I almost laughed at him. Seriously? I don't know if he's just clearing a soon-to-be misunderstandings or he's just being plainly arrogant. May chance pa naman na mag-surrender, di ba, Mr. MC? He said while laughing. Narinig ko ang tawanan ng mga tao at hiyawan. I look at Spade at nakita kong ginuhit niya ang daliri niya sa kanyang leeg na parang sinasabing, kill him. I bite my lower lip to stop myself from laughing. Kani-kanina lang ay pinaalalahanan niya akong huwag pumatay. Ngayon ay siya na ang nagsasabi na patayin ko itong lalaking to. Tumingin na ako sa kalaban ko at nakangisi pa rin siya sa akin. Akala ko ay combat fighting ang pinunta ko rito pero bakit parang talk show sa sobrang daming daldal nitong lalaking to? Let the battle begin in 5, 4, 3, 2, and 1.
As soon as battle began, ay nagsimula na siyang pumorma na parang nakikipaglaban lang ng taekwondo. I just remained calm and put my hands in my pocket while waiting for him to attack. Agad siya sumugod sa akin at sinipa ako, ngunit iniwasan ko lang ito. Umatras siya pagkatapos ng isang sipa na iyon. This time, ay susuntukin sana niya ako pero agad kong sinalo ang kamaon niya at inikot ang kanyang kamay. Agad kong hinawakan ang pressure point ng kanyang leeg at diniinan ito. Sa isang iglap, ay mahimbing na siyang natutulog. Ang kaninang maingay na tao ay bigla na lamang natahimik. Ang easy. Yun na ba yung top 1? Hindi man lang inabot ng 30 segundo. Alright, that was amazing. The winner for this match is Natalia Frost. Sigaw ng MC at muli na namang nag-ingay ang audience. Now, they're cheering for me. Bumalik ako sa upuan ko at nakita ang dalawang lalaki na namumula dahil sa pagpipigil ng tawa. What's so funny? That was fast. Trevon commented. I just rolled my eyes on him. At nanood na ng mga susunod na laban. Mga estudyanteng kasali sa gang ang karamihan sa sumali dito. All I can say is, merong may potensyal at meron ding wala talaga. Some are entertaining while some are boring. Nalagit kami. Napatingin kaming tatlo sa tabi namin at nakitang dumating si Kenji, Andre at Hero. They're all smiling. Why are they here? Nalaban din ba sila? Why are you here? I asked them. Manunood kami ng laban, bawal ba? Hero answered at agad na napaupo sa tabi namin. This seat are for contestants. Inis na sabi ko sa kanila. But we're VIPs. Andre answered and winked at me. I just rolled my eyes on him at muli nang tinuon ang atensyon sa naglalaban. Guys, let's make a bet. Rinig ko na suhestyon ni Kenji sa mga kasama. Rinig ko rin ang pagsang-ayon ng dalawa niyang kasama. Sali ka na? Niyaya sa akin ni Kenji pero hindi ko siya pinansin. The next match would be between Spade and Trevon. Kanino kayo? Rinig ko na sabi ni Kenji. I was shocked. How cruel was that? They're friends, bakit kailangan silang pagtapatin? Game! Pusta ko kotse ko, kay Spade ako. Sabi ni Andre at nilabas pa niya ang susi niya. Nailing na lamang ang dalawang pinagpupustahan nila sa mga trip nila. Pusta ko na unit ko. I'll go for Trevon. Hero said at nilabas ang key card ng kanyang condominium unit. Okay, magre-resign ako sa pagiging SSG pag natalo si Spade. I'll bet for Spade. Nakita kong inalis niya ang logo ng SSG sa damit niya at isinama sa mga pusta nila. Then, they all look at me. How about you, Natalia? Tanong nila sa akin. Wala akong ipupusta. I boldly told them. Ngunit, sadyang makulit sila kaya't hindi nila ako tinantanan. Ganito na lang. Anong gagawin mo pag nanalo si Spade? At anong gagawin mo pag nanalo si Trevon? Nakita ko ang mga pagngisi sa kanilang muka na akala mo ay may naiisip silang hindi maganda. Di, iko-congratulate sila. Sabi ko at agad naman nawala ang ngiti sa mga labi nila. Kailangan mo ng pusta, Natalia. Tila naiinis na sabi ni Hero. Pikunin. Ano ba pwede kong ipusta? Tinong ko sa kanila at muli na namang nagliwanag ang mga mukha nila. How about a friendly kiss? Muntik na akong mabulunan sa sarili kong laway sa narinig ko. Tiningnan ko sila ng masama pero mukhang mas lalo lang silang naaaliw. Come on, it was just a friendly kiss. Parang ganito oh. I almost laughed when I saw Kenji kissed Andre on the cheeks. Nakita ko ang pandidiri sa mukha ni Andre. Kadiri ka naman bro. Inis na sigaw ni Andre pero tumawa lamang si Kenji at Hero. So ano Natalia? Deal? No, I won't. Sa isip-isip ko. Pero, okay, so it's a deal. Rinig ko yung sabi ni Hero at agad silang nagtawanan. Tiningnan ko sila ng masama dahil hindi pa ako nakakasagot. Do you hear that mga pre? Narinig nyo naman siguro yung mga pusta namin, so good luck. Sabi ni Hero kay Spade at Trevon pero hindi nila ito pinansin. Napailing na lang ako sa kalokohan nila. And for the most awaited part of the day, napatigil kami nang magsalita ng muli ang MC. The battle between Black Majesty. Are you ready for the grand match-up? Sigaw ng MC at trumiple pa ang sigawan sa buong gymnasium. Nakakabingi ang mga sigawan ng babae. Tila himatayin sila sa pagtaas ng kanilang mga bandera. Ladies and gentlemen, I present to you Spade Knight and Trevon Rockford,
Isang malakas na sigawan ang bumalot sa buong gymnasium. Hindi ko rin alam pero sobrang lakas rin ang tibok ng puso ko. Bakit nga ba ako kinakabahan? This is just a mere school activity. This is not a fight between mafias. No need to worry, right? Pumasok sila sa loob ng ring. They both radiates the same aura. Kung hindi ko sila kilala, ay aakalain kong magkapatid sila sa sobrang alike ng attitudes nila. Nagsimula na ang laban. They're just doing it coolly. Nagkamayan pa sila at nag-fist bump bago magsimula. Napakabilis ng mga galaw nila. Halos hindi mo makita ang palitan ng suntok at sipa nila sa sobrang bilis ng kanilang galaw. I can say that they're both good at it. No doubt, there are mafia bosses. Patagal ng patagal ay mas lalong lumalakas ang hiyawan sa buong gym. I gasped when I saw Spade punch Dravon and it hit him. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa labi ni Dravon ngunit ngumisi lang ito at tila ba intro pa lamang ang lahat at ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Damn! I don't feel so good about this. Gago! Kasalanan mo to. Rinig ko na bulong ni Hero. I look at them and they seem so worried too. Why were they? Fuck, are they serious? Inis na tanong ni Kenji. Binalik namin ang atensyon namin kay Spade at Dravon. Nakita kong sumuntok si Dravon ngunit naiwasan ito ni Spade. Pero hindi naman inaasahan ni Spade na sisipain siya ni Dravon kaya't napaatras siya. Agad namang nakabawi si Spade at sinalag ang mga susunod na tira ni Dravon. Nagkakatamaan na sila at mapapansin na rin na may bakas ng dugo sa mukha ni Spade. Ganon din si Dravon. Isa-isang iglap, biglang sumugod si Dravon ngunit nahawakan ni Spade ang kamay niya at iniikot iyon kaya napaluhod si Dravon. Tila tumigil ang paghinga ng lahat ng tao sa gymnasium. Maya-maya ay inalis ni Spade ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Dravon at tinulungan itong tumayo. At sa isang iglap ay nabalot na naman ng isang malakas na sigawan ang buong gymnasium, cheering for them. Ayun na ba yun? What the hell was that? That's the rule. Kung sino ang unang mapapaluhod ang talo. I look at Hero when he said that at binalik ang tingin sa dalawa. They're both walking towards our direction. Tumayo ang buong Black Majesty at naglakad. Saan sila pupunta? Nagulat ako nang bigla akong hatakin ni Kenji at isinama sa likod ng gymnasium. Para siyang locker room. Lahat sila ay umupo doon na tila may importante silang pag-uusapan. That's just a game. No hard feelings, right? Paglilinaw ni Kenji at inabutan sila ng Gatorade. Agad naman nila itong tinanggap at ininom. Tumango si Spade at ngumiti naman si Dravon. Of course, Dravon said. I look at him and he's just looking at me. Is it just me or I just saw sadness in his eyes? I just smiled back at him to let him know he did a great job. I'm impressed on how he moves. He's better than me. I admit that. The next battle would be between Spade and Natalia. Sabi ni Hero kaya't bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Seriously? Yung kaibigan nga niya pinatulan niya, ako pa kayang hamak na reaper lang? Shit, I'm dead. Tsaka, saan naman ako huhugot ng lakas para saktan siya? Damn this. I'll just quit. I said at agad naman silang tumingin sa akin lahat. You're not allowed to quit, especially in combat fighting. Kenji said with a worried face. Damn, I really did. Balik na tayo, malapit na magsimula. Suwestyon ni Andre kaya't tumayo na sila at naglakad palabas. Naiwan akong nakaupo rito para isipin kung lalaban ba ako o magpiplay dead na lang ako. Ano ko, aso? You're thinking too much. Halos mapatalon ako nang may magsalita sa tabi ko. It's Dravon. Hindi pa pala siya lumabas. I saw his face. Puno iyon ng dugo. Tumayo ako sa harap niya at yumuko. Hinawakan ko ang baba niya at hinarap ang mukha niya sa akin. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at nagsimulang punasan ang mga dugo sa mukha niya. Mukha kang tinorture ah. I commented kaya't natawa lang siya. I just smiled at him at tinuloy ang pagpuna sa kanyang mukha. Sayang yung price. He said habang nakangisi. I just rolled my eyes on him. Sa yaman niyang yan, may pinanghihinayangan pa pala siya. Ano bang price sa kompetisyon na ito? Matapos kong linisin ang kanyang sugat, ay lumabas na kami sa locker room at bumalik sa aming upuan. Sinalubong kami ng tingin nila Kenji na tila may naiisip na naman silang kalokohan. Ba't ang tagal niyo sa loob? Don't tell me you gave the prize to Dravon, tanong ni Hero.
Kumunot lamang ang noo ko dahil di ko gets kung anong price sinasabi nila. Nasa akin ba yung price? I saw Spade glaring at me, ngunit hindi ko na yun pinansin. Stop the game. Gulat kaming napatingin kay Spade sa sinabi niya. What does he mean by that? Tinatamad na ako, he coldly said at tuluyan nang nag-walk out palabas ng gymnasium. Nagtataka akong tumingin sa kanila at nagkatinginan kaming lahat. What the hell was that? Diba maglalaban pa kami? So ano to? Walang champion? Agad na tumakbo palabas si Kenji upang habulin si Spade at tumakbo rin si Hero para sabihin iyon sa MC. Bahagyang nabigla ang MC at maya-maya pa ay in-announce niya doon na nagtatapos na ang combat fighting. The audience looked disappointed at umalis na sila sa kinauupuan. I can't believe that. Just because he owns the school, he can do whatever he wants? Pero siguro ay mabuti na yun. Ayoko pa maranasan ang combat skills niya. Lumabas na rin kami sa loob ng gymnasium at humiwalay na si Andre at Hero dahil may kailangan pa daw silang gawin. Naiwan ako kasama si Javon at naglakad lang kami sa campus. Are you sure di ka pupunta ng clinic? I asked him habang paupo kami sa isang bench. Yeah, ibang klase talaga sumuntok si Spade. He said while laughing na tila hindi makapaniwala sa nangyari sa mukha niya. May hawak siyang salamin at tinitignan ang sarili niyang mukha. Boss, kanina pa kita hinahanap. Napatingin kami sa lalaking nagsalita. Hindi ko alam bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang lalaki na kulay gray ang buhok at sobrang gwapo. He has piercing on his ears that made him sexier. Damn, what happened to your handsome face? He exclaimed when he saw Dravon's face. What are you doing here, Jay? Dravon asked and he looks irritated on Jay's presence. I don't know what happened to me but I just can't take my eyes off him. He's young. Parang kasing edad lamang nila ni Dravon. Of course, I have to protect my boss, he said while laughing. Agad naman siyang napatingin sa akin at unti-unting nawala ang mga ngiti niya sa labi. He seems so shocked. I look at his eyes and those eyes are familiar to me. I just forgot where did I saw those pair of eyes. May kasama ka pala, boss, he said while stuttering. I can feel he's nervous and I just don't know why. She's Natalia. Pagpapakilala sa akin ni Dravon. Hi Natalia, I'm Jay, he said while smiling. Tumango lamang ako sa kanya dahil hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. I have to go. Paalam ko dahil hindi ko na talaga mag-gets ang nararamdaman ko. I can't stand seeing him. Go to dorm later. Join our dinner. I heard Dravon said kaya tumango na lamang ako sa kanya at umalis. Pumunta ako sa mini forest para magpalipas ng oras. Hindi pa ako nagla-lunch pero parang wala akong gana. Suddenly, my mood changed when I saw Jay. Ano bang meron sa kanya? Thinking that I fell in love at first sight makes me want to slap myself for that disgusting idea. 4 PM pa lamang at mamaya pa namang 7 PM ang dinner kaya't lilibot muna ako sa school. Naglakad ako papunta sa mga naglalaro ng volleyball. I saw Celestine playing and I can say that she's good. Nakikita kong parang may hinahanap siya at nang mapatingin siya sa akin ay agad siyang ngumiti ng malawak at kumaway. Kumaway na lang din ako sa kanya dahil baka magmukha siyang tanga. Nang matapos ang laban ay agad siyang lumapit sa akin. Yay! Sabi ko na nga ba love mo ko eh! She said happily. I just rolled my eyes on her at tumayo na at naglakad na kami paalis sa field. Celestine. I called her habang naglalakad kami. She looked at me while smiling widely. Napakamasayahin naman niya. Can I ask a question? I asked her. Yes, what is it? She answered. Dinala ko siya sa isang bench sa garden at iginala ang paningin kung may ibang makakarinig kahit dalawa lang kami rito. What if I saw a man for the first time, then I felt something that I can't explain? I asked. Kumunot ang noon niya ngunit agad naman itong napalitan ng ngiti. OMG! You just fell in love at first sight? She screamed, but I just kept on staring at her. Wala na bang iba? Tanong ko sa kanya, kaya't natahimik naman siya at tila nag-isip. Maybe you have some connections in the past. Base lang yan sa nababasa ko pero feeling ko talaga na in love ka eh. Hindi ko na pinansin ang sinabi niya na in love thingy. Connections in the past? What could that be? Nakaaway ko ba siya dati? Damn that guy.
Pinasasakit niya ulo ko ah. Maya-maya pa ay napaalam na si Celestine dahil uuwi na daw siya. Naiwan naman ako rito at medyo madilim na. I decided to go to their dorm. Since nag-offer naman si Drev, I might as well tanggapin ko na. Makakatipid din ako. Pumasok ako sa loob at nakitang nag-uusap-usap sila sa sala, including that guy, Jay. Oh, Natalia, buti naman pumunta ka. Kenji greeted me habang sinalubong ako at pinaupo sa upuan. I can feel someone staring at me. At nang tignan ko siya, ay nagtama ang paningin namin. Agad kong iniiwas ang paningin ko. Napansin ko na wala si Spade dito. Hindi ba siya magdi-dinner? So ayun nga, they really punched each other kanina. Fuck, that was crazy. Kwento ni Hero habang tumatawa. Umiling lang si Drevon dahil mukhang pinagkakaisahan siya. I look at them. They seems so close. Marahil ay magkakakilala rin sila dati pa. Guys, ready ng dinner? Tara na. Rinig naming sigaw ni Andre kaya nagsimula na silang tumayo. By the way, Nath, pakitawag naman si Spade. Pakisabi, kakain na. Hehe. Inis akong napatingin kay Kenji. Inuutusan ba niya ako? Padabog akong naglakad paakyat sa hagdan. Buwisit na Spade to, pa-special. Marahas kong kinatok ang pintuan ni Spade ngunit hindi niya ito binuksan kaya't pumasok na lamang ako. I saw him reading a book when I entered. Can't you hear him knocking? Matari kong tanong sa kanya. What do you want? He coldly asked. Kakain na daw. Sabi ko ngunit hindi man lang siya natinag sa ginagawa niya. Damn, mapabaliw na ata ako sa nangyayari sa akin. Kung ayaw mong kumain, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, gutom na ako. Sigaw ko sa kanya. Sobrang nakakainis na araw to. Halo-halong emotion ang nararamdaman ko at hindi ko alam ano ba talaga tong nararamdaman ko. I saw his surprised face at agad siyang tumayo. Ayan, magagalit na siya. Sigawan mo ba naman boss mo? Sinong hindi magagalit, di ba? Are you angry? He asked me, but I just glared at him. I'm the one who's supposed to be angry, Reaper. He said while walking towards me. Angry? Bakit siya magagalit? Wala naman akong ginawa sa kanya. Kainis. Kakain na nga kasi. Inis na sigaw ko sa kanya. I won't eat unless I get my prize, Reaper. Napahinga akong malalim. Humuhugot ng lakas para sa isang matinding sigaw. Nasa akin ba prize mo? Why did you stop the competition if you want the prize? Pupuntahan ko yung coordinator, kukunin ko prize mo. Sigaw ko sa kanya at akmang tatalikod nang bigla niya akong hatakin. He suddenly grabs my neck and I can feel his lips on mine. Hindi ako makagalaw. Agad niyang inalis ang labi niya. I can eat now, he said habang umingiti ng nakakaloko. I'm speechless. It's just a big kiss on the lips pero feeling ko naubusan ako ng lakas. Pilit kong kinalma ang sarili ko at lumabas na kami ng kwarto. Feeling ko sobrang init ng pisngi ko. Damn this. He's smiling like crazy hanggang sa makababa kami. CR lang ako. Paalam ko at tumakbo papuntang CR.